number 2 at impeachment number 3. So meaning to say, magbibilang na kayo ngayon ng 1 year bago niyo ulit mapapa-impeach si PBBM. Gano'n 'yun, 'no? So, kapag kasi mga kaibigan 'no, kapag kasi hindi, nagtagumpay itong impeachment number 2, impeachment number 3, kapag hindi sila nagtagumpay, mga kaibigan, wala na mag-ano na sila, mag-aantay na sila ng ano, ng next year para makapag-file ng impeachment laban sa ating pangulo. Pero 'pag nagtagumpay naman sila, 'yun, yari naman ang ating pangulo. Kasi puwedeng gamitin yung numero ng lakas CMD. Puwede 'yan gamitin ni Gloria, kasi si Gloria ay nasa lakas CMD. Alam niyo ba mga kaibigan, ang talino talaga ni Gloria makapaglaro yun. Nakita niyo naman guys 'di ba? Oh, si Speaker Martin Romualdez pa yung, speaker nun, 'di ba? Na-demote siya kasi nga si ano, kinukuditan niya si dating speaker, kinukuditan niya. Nagsumbong yung mga kongresista. So, si Gloria, dinemote siya. Imbes na ang taas nung kanyang posisyon, dinemote siya, bumaba. Hindi siya lumaya sa lakas CMD. Tapos pangalawang attempt niya, ikukuditan na naman niya ulit si speaker. Kasi nga gusto talaga nilang ipa-impeach si PBBM, eh. Kukuditan nila para siya ang maging Speaker of the House, tapos gagawa sila ng impeachment kay PBBM para si Sara Duterte ang uupo. So pangalawang attempt, nahuli na naman kasi loyal yung mga kongresista kay Speaker Martin. So nagsumbong na naman kay Speaker Martin, nahuli na naman si Gloria. Ang ginawa na, hindi na siya demoted, tinanggalan siya ng puwesto. So wala na siyang puwesto. Instead na magtampo si Gloria, hindi po siya nagtampo-tampo, nag-stay siya sa lakas CMD. Matalino si Gloria, eh, ginagamit niya ang utak niya. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niya na ang lakas CMD ang super majority sa Senado, sa Kongreso. At alam niya na someday puwede niyang gamitin yung kanyang impluwensiya sa lakas CMD, lalong-lalo na kapag wala na si Speaker Martin Romualdez. Puwede na siyang gumapang, puwede na niyang gapangin yung mga miyembro ng lakas CMD. So ngayon mga kaibigan, hindi natin alam kung ano ginagawa niya, baka ginagapang na niya ang mga miyembro ng lakas CMD. At alam naman natin mga kaibigan, kaya nga yan yung sinasabi ko na delikado ngayon ang ating pangulo, lalong-lalo na guys 'no, ang daming nai-implicate sa mga flood control anomalies na 'to ng mga kongresista. At 'di ba, ang pangulo natin walang sinasanto. So, alam ng mga kongresista na 'to na may political will si PBBM, hindi talaga sila nito sasantuhin kahit sila ay mga kongresista, kahit sila ay kaalyado. So, magiging last resort ng mga kongresista na 'to na nai-implicate ay dito pumanig kay Sara Duterte. At kung magkakaroon ngayon 'no, kung magpa-prosper yung impeachment laban kay PBBM, siyempre mga kaibigan, gagawin nila, boboto sila ng yes. Yes to impeach PBBM. Kasi yun yung kanilang magiging last hope, huling pag-asa nila si Sara Duterte, na 'pag si Sara Duterte ang naging presidente na patalsik si PBBM through impeachment, at kapag naging presidente si Sara Duterte, alam nila na makakalaya sila, hindi na sila iimbestigahan. Yan yun mga kaibigan. Kaya yung sinasabi ko, delikado ang ating pangulo. Delikado si PBBM kasi ang impeachment po ay number game ito eh. Isang legal, isang political but legal process na dinadaan sa numero. Kung sino yung may malaking numero, yun ang may say. Yun ang mananalo. Remember mga kaibigan sa panahon ni Justice Corona, 'di ba, nung pinapa-impeach si Justice Corona, oh.
So, 3 lang ang bumoto ng no. Si Miriam Defensor, si PBBM, at saka si Joker Arroyo. 3 lang ang bumoto ng no to impeach CJ Corona. So lahat na 'yun bumoto ng yes. Kasi mga kaibigan, kinausap 'yun ni Pinoy, 'no? Inaamin naman ng mga Pinklawan, at Dilawan, Inamin naman nila, na kinausap ni Pinoy at may lumabas daw na gano'n, 'no, ganyan. Para para bumoto sila ng yes to impeach si CJ Corona. At 'yun nga mga kaibigan, na-impeach si CJ Corona. Pero kita niyo, after how many years, 'di ba? Naglabas yung yung Sandigan Bayan. Anong sabi? Acquitted siya, 'di ba? Acquitted si Corona sa mga kaso na binibintang sa kanya. So meaning to say, na-impeach siya doon sa na-impeach siya sa Senado, pero yung kaso niya sa Sandigang Bayan patungkol doon sa mga ill-gotten wealth daw, acquitted siya sa Sandigang Bayan kasi hindi napatunayan na na-acquire niya yung kanyang mga wealth sa illegal na pamamaraan. Hindi napatunayan kaya acquitted siya, 'di ba? So, meaning to say mga kababayan, kahit na makita ng mga senador na 'to na, ay wala namang matibay na ebidensya na dapat ma-impeach ang pangulo, 'no? Kahit makita nila mga kaibigan, ang mga kongresista na 'to, na walang matibay na dahilan para ipa-impeach ang pangulo. Pero kung sila ay magigipit at lalo na kung kakausapin sila ng kampo ni Sara Duterte at pangakuan na kapag si Sara ang naging pangulo ng Pilipinas, hindi na kayo iimbestigahan sa inyong mga anomalya sa mga flood control. So, siyempre doon yan sila kay Sara. So, ang gagawin nila mga kaibigan, boboto sila, yes to impeach PBBM. Boboto ngayon yan sila. Papaboran nila ngayon na ipa-impeach, 'no? I-impeach si PBBM para matanggal na siya sa pwesto at ang papalit siyempre si Sara Duterte. Ngayon, lahat ngayon ng mga akusasyon, 'no, dito sa mga mambabatas, lahat ngayon ng mga kaso ng mga mambabatas na 'to, siyempre i-acquit ni Sara yan, tutuparin ni Sara yung kanyang mga pangako dito sa mga mambabatas. Kasi 'pag hindi niya tinupad yan, ilalaglag siya. Ganito ginawa mo, kaya naman kami bumoto dahil ibo-broadcast siya sa buong sambayan ng Pilipino. Malalaman ngayon ng sambayan ng Pilipino na kinausap sila ni Sara para bumoto sila ng yes to impeach PBBM. So masisira ngayon yung credibility. Lalo na sirang-sira na nga si Sara, masisira pa lalo. Kaya tutuparin niya yan. Yang mga nai-implicate na yan sa flood control projects, wala na yan. Happy-happy na yan sila. Hindi na yan iimbestigahan. Hindi na yan makukulong. Real talk lang tayo dito mga kababayan, 'no? So yan po ang katotohanan diyan, guys, 'no? So, ito pa mga kaibigan, sabi nga dito, when the numbers turn the danger zone for the president. Di ba tama yan? Ang impeachment ay hindi optional, hindi emosyon at hindi moral dilemma. Ito ay isang tungkuling konstitusyonal. Di ba? Habang dumarami ang reklamong inihain, may obligasyon ang House of Representatives na tanggapin, i-refer at iproseso ang kahit isa. Hindi pwedeng pigilan ang isang konstitusyonal na proseso dahil lang sa pangamba, pakiramdam, o political discomfort. Sa puntong ito, malinaw mga kaibigan, dapat gawin ang trabaho o magbigay daan sa mas kayang gawin. Sa mas kayang gumawa nito, 'no? Hindi pwedeng sasabihin na, ay hindi namin tatanggapin kasi wala dito si Secretary General Cheloy Garafil. Hindi pwede 'yun. Kailangan nilang tanggapin 'yan dahil trabaho po 'yan ng Kongreso. So mga kaibigan, 'no, Constitution before convenience, 'no? So facts lang tayo dito. Ang sabi kasi mga kaibigan sa Constitution, walang lusot, walang palusot. Dapat talagang gawin ang trabaho, 'no? Ayon sa 1987 Constitution, Article
11, accountability of public officer, no? So mga kaibigan, the president, the vice president, no? The president or the vice president, the members of Supreme Court, the members of Constitutional Commission, ayun yung mga nasa COMELEC, and the ombudsman may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution. Pangalawa, violation of the Constitution, treason, bribery, at andyan din yung graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. So sa Section 3, mga kaibigan, at sa Section 3, 1 and 2, mga kaibigan, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. A verified complaint shall be included in order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. So ibig sabihin mga kaibigan, no, kapag may inihain na verified impeachment complaint, may obligasyon ang Kamara na i-refer ito. Hindi ito discretionary, hindi ito pwedeng ipitin, hindi pwedeng palitan ng moral hesitation ang malinaw na utos ng Constitution. So kailangan po nilang gawin ang kanilang trabaho. Kailangan nilang tanggapin. So bakit ito nagiging number game? No, katulad ng sinabi ko dito, sa totoong politika, ang impeachment ay hindi lang legal process, ito ay arithmetic. So sa simple math, no, ng Kamara, kapag umusad ang impeachment, kailangan ng endorsement ng kongresista. Kailangan ng mayorya sa committee. Kailangan ng 1/3, no, sa buong House para diretso sa Senado. Kaya kahit gaano kaingay ang reklamo, kung kulang ang numero, patay ito sa umpisa pa lang. So ang problema ng 20th Congress, kulang sa numero, no? So mga kaibigan, dito ngayon pumapasok, tingnan natin yung Partido Federal ni Speaker Bodigi at ni PBBM ay may humigit kumulang lamang na 27 members sa Kamara. So kung titingnan natin, hindi ito yung majority na tinatawag, no? Kumbaga, talo. Pagdating sa numero, talo, no? So, sa larong impeachment mga kaibigan, 27, ito ay critical, no? Critical ito. Ang 27 ay hindi niyan kayang kontrolin ang committees, no? Yung 27 na yan, hindi niyan kayang pigilan ang coordinated moves ng kalaban. So ito ay structural weakness, hindi personal. Samantalang yung lakas CMD noon, no, ni dating Speaker Martin Romualdez, yun naman ay napakalakas. Ang lakas ng lakas CMD noon ni Martin Romualdez. At ngayon naman yung Partido Federal ni Bodigi ay napakahina, no? So tingnan nyo nung 19th Congress sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez, ang lakas CMD ay lumaki bilang super majority. Ang daming sumama kay kay Speaker Martin Romualdez ang daming nakipag-alyansa sa kanya kasi ang galing ng kanyang leadership, no? So bilang supermajority party mga kaibigan, halos lahat ng dominant blocks ay nakapila sa isang liderato. Kahit ang Makabayan block ay hindi agresibo, no, na anti-government. Naalala niyo sa panahon ni dating Speaker Martin Romualdez, kahit mismo ang mga Makabayan block ay kayang itame ni dating Speaker Martin Romualdez. Parang yung mga asong ulol na kapag nilalapitan sila ni dating Speaker Martin Romualdez ay napapaamo. Ganyan po kagaling ang leadership ni dating Speaker Martin Romualdez. Kahit yung mga asong ulol, kahit yung mga tigre, yung mga leon, no? Parang si dating Speaker Martin Romualdez para siyang taga-tame ng mga nauulol, no? Ng mga taga-tame. Yung bang kahit gaano ka pa ka-wild, kapag ikaw ay nilapitan at kinausap ni dating Speaker Martin Romualdez, talagang napapaamo. Ganyan po ang karisma, no, ni dating Speaker Martin Romualdez. Ganyan po kagaling ang kanyang leadership. Kaya nga mga kaibigan, no, eto sa pananaw ko, iisa lang talaga yung nakikita kung pwedeng pumalit kay Pangulong BBM
Martin Romualdez lang talaga. Pagdating sa leadership, iba ang leadership ni Martin Romualdez. Pagdating sa pagka-craft 'no, ng mga batas, ang galing niya sa legislative mga kaibigan. At pagdating naman sa governance, magaling din siya kasi naranasan na niyang mag-govern mga kaibigan. At pagdating naman sa, pagma-manage 'no, ah, marunong din siya at napakagaling kasi guys, CEO 'yan ng mga malalaking company. Kaya nga nakikita ko talaga kay dating Speaker Martin Romualdez yung characteristic, behavior, personality ng isang presidentiable. Sa totoo lang mga kaibigan, kaya nanghihinayang talaga ako ng napakaaga niya na sinira ni Sara Duterte. Magkakaroon sana talaga tayo ng isang napakagaling na pangulo in the person of Martin Romualdez. Sa totoo lang mga kaibigan, sa ngayon, kahit na sinira siya ni Sara Duterte, siya pa rin yung nakikita ko, na puwedeng-puwedeng pumalit sa ating pangulong BBM. At tingnan mo mga kaibigan, bakit tayo nagkaroon ng mga super super mga pro-poor na mga programa sa ating ng pangulo natin ng gobyerno ni PBBM. Dahil po 'yan kay Martin Romualdez, yung mga agenda ng ating pangulo siya din po nag-iisip, o ano ba yung dapat nating gawin. At siya din yung nag-uutos sa Kongreso na, "O gagawa tayo ng ganitong batas, o ipapasa natin 'to. Itong mga bill na 'to, ito mga agenda ng ating pangulo, kailangan natin gawin 'to." Ang galing niya mga kaibigan at sa kanya ding kapanahunan, grabe mga kaibigan, unprecedented yung kanyang record sa ang dami nagawa mga kaibigan, almost 100% yung mga lidak agenda ng ating pangulo ay talagang tapos. Ganyan kagaling si dating Speaker Martin Romualdez. Kaya nga nanghihinayang talaga ako na napakaaga niyang sinira ni Sara Duterte. Pero nanghinayang din ako mga kaibigan na sumuko siya 'no, na umalis siya, na nag-resign siya. Mas gugustuhin ko sana mga kaibigan na Speaker of the House pa rin siya habang habang kinakaharap niya yung kanyang problema sa mga aligasyon laban sa kanya. Mas gugustuhin ko na Speaker of the House pa rin siya. O kita mo ngayon mga kaibigan, anong nangyari sa pangulo natin? Oh, pinagtutulungan na siya ngayon na pabagsakin. Grabe mga kaibigan 'no. So 'yan mga kaibigan 'no, nung 19th Congress sa ilalim ni dating Speaker Martin Romualdez, ang lakas CMD lalong lumaki at naging super majority. At halos lahat ng mga dominant blocks katulad mga kaibigan na pati yung Makabayan blocks hindi sila aggressive sa panahon ni Martin Romualdez, pero ngayon aggressive na ang Makabayan block. Mm. 'Yan 'yun mga kaibigan, oh. Hindi na sila hindi na sila ngayon ano, ah, hindi na sila talagang parang ano na sila ngayon, pinapakita na nila ngayon yung kung ano sila sa panahon 'no, itong mga lefties kung ano sila sa panahon ni Marcos Senior, parang ngayon pinapakita nila na gano'n din sila ngayon. Wala na guys, nung nawala si dating Speaker Martin Romualdez, wala na. Hindi na gano'n ka-stable ang House of the Representatives sa totoo lang 'no. Kasi sa panahon ni Martin Romualdez, napaka-stable ng House. Kontrolado ang mga committee. Walang espasyo para sa mga rogue, impeachment plays laban kay PBBM. Pero ngayon sa 20th Congress, tingnan niyo minority ang partido ng Speaker Body G, minority lang. Tapos fragmented ang alliances, hindi na buo, hindi katulad nung si Martin Romualdez pa. Tapos mas madaling galawin ngayon ang House mula sa loob, mas madali ngayon gapangin mga kaibigan. So yung mga demonyo ngayon, mas madali sila ngayon makapag-penetrate. Yung mga kaibigan talagang kaya sinasabi ko 'no, nasa panganib po, nasa panganib po ang ating pangulo. At kung yung mga kaalyado ng ating pangulo dito sa loob ng Kongreso, mga kaibigan,
Guys, alam naman natin sa politika walang permanente at alam naman natin sa politika yang mga congressman na yan, mga politiko din yan, eh. Alam naman natin mga kaibigan, kung sino yung makakatulong sa kanila sa 2028, kung sino yung makakapag-save sa kanila sa 2028, yan lang, diyan sila papanig. At kung sino yung makakapag-save sa kanilang mga kaso, diyan sila papanig. At gagapangin na yan ng napakagaling na si Gloria Macapagal-Arroyo. Magaling si Gloria, guys. Matalino yan. Kita mo nga kahit na itchapwera na siya sa lakas CMD noon dahil, kay speaker at mukhang hindi na siya pinapansin no'n ni PBBM dahil sa ginawa niya, pero hindi siya umalis. Kumbaga kinapalan niya ang mukha niya na nandun pa rin siya sa lakas CMD. Kinapalan niya ang mukha niya na nakangiti pa rin siya kay speaker, kay PBBM kasi matalino siya guys, eh. Alam niya yung laro sa politika. Master 'yan, si Gloria Macapagal-Arroyo, master siya pagdating sa laro sa politika. Hindi po siya katulad kay Digong na bugok. Si Digong bugok 'yan, eh. Kasi yung ginawa niya kabugukan 'yun, eh, yung sabi niya, "May adik tayong presidente, PI." Kabugukan 'yun guys, tapos inano niya yung House of the Representative na ganito daw, kabugukan 'yun. Presidente siya, siya mismo, from his mouth mismo, sinabi niya noong presidente pa siya na "Wag niyong kakalabanin ang gobyerno dahil kapag kinalaban niyo ang gobyerno, magfe-fail kayo kasi lahat ng makinarya nasa gobyerno." Sinabi niya 'yun nung presidente siya ng Pilipinas. Dinig na dinig ko 'yan. Pagkatapos nung wala na siya, kinalaban niya si PBBM. O anong nangyari, ngayon nakakulong siya sa dahig at hindi na siya makakalaya. At may possibility na doon na rin siya mamamatay. O 'di ba? Hindi kasi bobo kasi siya guys, eh, bugok. 75 lang kasi, 7 years in high school, 75 lang ang kanyang grado. Si Gloria Macapagal-Arroyo, matalino, yun ang chess master, si Gloria. Tinitiis niya lahat kahit na magpakapal na lang siya ng mukha. Kasi sa isip-isip niya, may araw din kayo, darating din yung araw ko. Yun ang matalino, yun ang magaling maglaro sa politika, hindi katulad ni Digong, o 'di ba? So, ito mga kaibigan tuloy tayo ito ang dahilan kung bakit nagiging posible ang impeachment, maneuvering 'no, ngayon. Ito ang signal, bakit mahalaga si Mike Defensor. Hindi random ang pagpasok niya. Ang presensya ni Mike Defensor sa filing ng impeachment complaint ay hindi aksidente. O yan yung sinabi ko kanina sa inyo 'no, siya ay kinikilalang inner circle ni Gloria Macapagal-Arroyo. Malalim ang koneksyon niya sa lakas CMD. Oo, lakas CMD. Si Speaker Martin nandito pa rin ngayon sa lakas CMD. Kaya nga mga kaibigan, ito, sa inner circle namin ng mga loyalista, gusto talaga namin mga kaibigan, bumalik si dating Speaker Martin Romualdez. Gusto talaga namin sa inner circle ng mga loyalista. Bakit? Kasi alam namin si Speaker Martin Romualdez lang ang talagang makakapagtanggol sa ating Pangulo. 'Pag nandiyan si Speaker Martin Romualdez, protected si PBBM, hindi siya mapapatanggal sa impeachment. Kasi magaling si Speaker Martin Romualdez sa pakikipagrelasyon 'no, sa kanyang kapwa mambabatas at talagang trusted, loyal sa kanya ang mga kongresista na 'yan. Kasi nakikita ng mga kongresista, magaling, maayos na speaker si Martin Romualdez. Kaya kami sa totoo lang gusto namin bumalik talaga si dating Speaker Martin Romualdez para protektado si PBBM, 'no? So ito mga kaibigan 'no, itong si Gloria Macapagal-Arroyo ito paksa, siya yung kinikilalang, itong si Mike Defensor mga kaibigan, siya yung kinikilala na inner circle 'no, sa Gloria Macapagal-Arroyo. Malalim ang koneksyon niya sa lakas CMD, sanay siya sa institutional power plays, hindi street politics. So sanay na sanay yan si Defensor. Kahit iba ang complaint nila sa makabayan, hindi ito dapat balewalain dahil ito ay indikasyon na gumagalaw na muli ang Arroyo Duterte Network.
Yan yun guys 'no. So noong si dating Speaker Martin Romualdez pa, solid ang lakas CMD. Sa likod ng pangulo, sarado ang pinto sa destabilization. Pero ngayon mga kaibigan, makakasigurado ba kayo na solid pa rin ang lakas CMD? Oh, wala na si Speaker Martin Romualdez, hindi na siya speaker. 'Di ba? So nung nawala siya sa pagiging speaker, nagkaroon na ng espasyo ang Arroyo Duterte aligned operators. Mas madaling maghanap ng numbers, mas madaling mag-file, mag-test at mag-pressure. Ito ang tunay na panganib, hindi ang reklamo mismo, kundi ang mathematics sa likod nito. Bakit delikado ito kay PBBM? Kasi mga kaibigan, ang impeachment, political yan. Although legal process pero political pa rin 'yan, 'di ba? Pulitika 'yan 'no? So kahit hindi magtagumpay, naubos ang political capital, napupunta sa depensa ang administrasyon 'no? Yung administrasyon, mga kaibigan, ang administration ng PBBM imbes na kumilos, mag-focus sa trabaho, na mauubos yung ano, yung lakas, sa pagdedepensa. At nakaka-stress 'to, kita mo na-stress nga ang pangulo, 'di ba? Oh, sumakit yung tiyan, stress yun guys, bukod sa old age, stress yun 'no? So nasisira yung momentum ng governance agenda dahil dito sa mga impeachment. At kung kulang sa numero ang House leadership, mas lalong mahirap pigilan ang escalation. Mahirap kontrolin ang narrative, mahirap i-neutralize ang operators sa loob. Lalong-lalo na 'pag nalalapit na ang 2028 election, marami nagbabaliktaran. Alam naman natin ang mga pulitiko natin maraming balimbing 'no? So bakit kailangan bumalik si Martin Romualdez? Hindi ito usapin ng personalidad, hindi ito usapin ng, institutional survival. Guys, kay Martin Romualdez, may nabuong supermajority network. May tested command sa lakas CMD. May kakayahang isara ang House sa destabilization. Siya ang political shield ng Pangulo mula 2022 hanggang 2025. Hindi coincidence na tahimik ang impeachment noon. Disiplinado ang Kamara. Walang nakakalusot na rogue complaints kasi dahil yan sa magandang pamumuno ni dating Speaker Martin Romualdez, no? So ito mga kaibigan, alam natin sa politika hindi sapat ang intensyon, hindi sapat ang moral high ground, kailangan ng numero. Kung gusto ng administrasyon ng stability, protection, control of the House, ang sagot ay hindi denial. Ang sagot ay ibalik ang leader na kayang magdala ng numero. So mga kaibigan, ang impeachment ay hindi drama. Ito ay mathematics at laro ito malinaw. Kung kulang ang numero, delikado ang Pangulo. Kung mali ang liderato, bukas ang pinto ng destabilization. Sa politika, hindi sapat ang mabuti. Kailangan handa, organisado at may bilang upang hindi ka mapaglaruan o tuluyang patalsikin ng mga walang sikmurang ng mga walang ng mga walang ng mga walang ano ba, moral 'no, mga walang moral na mga pulitikong ito 'no, na kapag dito yung medyo malakas o dito sila, kapag dito yung medyo malakas o dito sila, 'pag meron silang mga kinakaharap na mga problema, ng mga kaso, o dito tayo, ito yung magliligtas sa'tin, so dito tayo, 'no? So ganyan yung mga pulitiko 'no, mga kaibigan. Marami tayong mga pulitiko na mga balimbing at kahit noon dito sila sa pangulo, pero 'pag nakikita nila, "Dihado tayo, o dito na tayo kay Sara." Kay Sara na tayo, sige impeach na natin si PBBM. Yan po mga kaibigan, so delikado po ang pangulo natin dito. Huwag po natin ipagwalang-bahala. Dahil alam naman natin mga kaibigan, pinagtutulungan ng pangulo natin ngayon kasi nga guys, ang daming na-implicate sa mga korupsyon. At grabe yung ginagawa ng pangulo natin ngayon na paglilinis ng gobyerno. Marami talaga siyang kaaway ngayon, maraming galit sa kanya, maraming gusto na mawala na siya dahil
Gano'n naman talaga 'yun, eh, kapag gusto mong linisin ang gobyerno marami ka talagang makakaaway. Kaya nga sa panahon ni Duterte hindi siya nag-dare na talagang linisin ang gobyerno kasi ayaw ni Duterte na dumami ang kanyang kaaway. Kasi duwag si Duterte, wala siyang balls. Ayaw ni Duterte na bumaba ang kanyang rating, ayaw ni Duterte na dumami ang kaaway niya. Kaya nakisali siya sa mga nakawan, sa pagnanakaw, sa pangungurap. So, kawawa ang taong bayan, yun ang katotohanan, 'di ba?